moral sense, spiritual or moral sense. It refers to the act of encouraging, instructing, inspiring others to grow in their faith and character. Ayan. Gusto ng Panginoon na bago yung character natin. Sabi dito, essentially, edification is about promoting positive growth and development within a community or individual. Ayan. Yan yung ang gustong i-promote ng ating program na building. Kumbaga, build. Dahil sa ano yung program niya, Dito 30, build. Tapos yung kay Marcos, ano yung kay Marcos? Destroy. Grabe naman. Uy, grabe naman, meron siya motto Yung isa, build. Tapos yung isa, build more. Parang yun yata yan Build, destroy. Bagong Pilipinas. Sabi, the word edify comes from the Latin word edificare, which means to build or to construct. Ayan. In the Bible, edification is used in a figurative sense, emphasizing the spiritual and moral building up of individuals or the church community. Ayan. Yan yung binibuild, yung edify is to build growth spiritually. Ayan. Kumbaga dito tayo, ang binibuild natin dito is mag-grow yung spiritual natin nang sama-sama sa Panginoon. Sabi, purpose of edification. Edification is about fostering growth in knowledge, faith, and holiness. It involves promoting positive change in character and behavior. So namin mabago yung mga pag-uugali ng bawat isa. Yeah? Sabi nga namin, sabi na si Brother Ricky daw, mahihain Sabi namin, pag sumama ka sa amin, mawawala yung hiya mo. Magiging walang hiya ka na. Bakit, Sabi niya, parang kakaiba Ano nangyari sa'yo? Pag makakilala ni Brother Ricky, parang nag-iba ka na, brada. Dati mahihain ka. Ba't ngayon, walang hiya ka na? Diba? Dahil yun sa Goshen Bible Baptist Church. Kung pangit Hindi, diba? Dapat, pag nahawa siya sa atin, makikita, bakit? Ngayon, mukhang iba ka na. Pag tinanong paglinggo, iba na yung routine, magiging iba na yung routine niya. Kasi tuwing linggo, makikita na napupunta na siya sa church. Yun ang magandang yun ang magandang growth, di ba? Makita sabi. How to edify? This can be achieved through teaching, encouraging, prayer. Ayan, prayer. And the act of kindness. It's about creating supportive environment where people can grow spiritually and morally. Alam nyo ba yung mga kumpanya, nagti-team building sila, gumagastos talaga yung mga kumpanya para magkaroon ng growth o progress yung yung kumpanya nila. Kasi gusto nila ma-develop yung chemistry ng isang yung mga gumagawa dun sa isang kumpanya. Okay. Para sa paano ba yung build? Unang-una, ang target natin dito is build up one another. To edify, ang kailangan natin i-build dito is yung relationship natin sa Panginoon. Kasi, ang relationship sa Panginoon, yun ang pinaka-importante sa lahat. Pero, hindi mangyayari yon kung hindi kayo magdidesisyon na gusto nyong ma-build yung relationship nyo sa Panginoon. Wala kami magagawa kahit anong klaseng turo namin sa inyo kung hindi kayo magdi-decide sa sarili nyo na gusto nyong i-build yung relationship nyo sa Panginoon. Pero dito, tinuturuan namin kayo, ang responsibility lang namin ay turuan kayo. Pero yung how to build your relationship sa Panginoon, nasa sa inyo yun. Hindi namin kayo kayang diktahan. Pangalawa, is to build relationship with your brothers. Yan. With your brothers, is to build your relationship with your brothers. Yeah? Kaya kami nagma-men's fellowship is to build. Kasi alam niyo ba, sa church, parang merong barrier. Merong barrier yung church. Kaya yung mga church, minsan yung mga member, sisimba, tapos uuwi na. Ang gusto namin mangyari, mawala yung barrier na yan. Is to build our relationship na para lang talaga tayo magkakapatid. Magkakapatid ba tayo dito? Magkakapatid tayo dito sa Panginoon, di ba?
dumadaloy sa ating dugo ay yung dugo ng Panginoon. Kasi niligtas niya tayo. Nung ikaw ay niligtas ka na ng Panginoon at tinanggap mo na yung kaligtasan, meron ka ng dugo ni Kristo. Kaya hindi ka na pwedeng saniban ng mga masasamang espiritu. Diba? Hindi ka na takot sa iyo yung mga sinasabi nilang multo. Yung mga fallen angels yan, hindi yan mga multo. Yung mga katang-isip lang. Yan, relationship. Yan ang dapat na binubuo natin, di ba? Pag ikaw nga, may crush ka nga di ba? Di ba, si Vincent. Huwag na lang si Vincent, no? Si Richfield naman, si Richfield, di ba? Oh. Si Richfield may crush siya. Sige daw, siya na lang bro. Sige daw. Di ba, kung si Richfield may crush siya, yung crush niya, syempre gusto niya, ba-build yung relationship niya doon sa, sa crush na yun. Lalapit siya, kakausapin niya, alam mo ba, magaling akong magaling akong ano nga, magluto. Ganun. Mag-build siya ng conversation, ganyan, build. Pero dapat, tayo, as a Christian, dapat binibuild natin yung relationship natin sa Panginoon. Paano natin i-build? Unang-una sa panalangin. Magkaroon tayo ng lakas ng loob, magpakumbaba sa Panginoon. It's to build relationship. Pangalawa, ano ba kailangan natin i-build? Pangalawa is to build respect. Respect kanino? Sa Panginoon. Kasi hindi natin mabibuild yung relationship natin sa Panginoon kung hindi natin nire-respeto ang Panginoon. Kung hindi natin nire-respeto lahat ng utos ng Panginoon dito, ibig sabihin nun, wala kang respeto sa Panginoon. Pag sinabi ng Panginoon na forsake not the assembly, hindi mo po forsake yung assembly kasi nire-respeto mo yung Panginoon. Diba? Pero kung hindi mo siya nire-respeto, babaliwalain mo yung sinasabi at tinuturo ng Biblia. Tama po ba yun? Okay. Pangalawang kailangan natin i-build is respect for God. Pangalawa is build your respect with your brother or brethren. Kasi hindi tayo magagamit ng isang sa gawain kung hindi natin rerespetuhin yung ating mga kapatiran. Hindi ka minsan pag wala kang respeto sa isang tao, ayaw mo siya makasama eh. Pero hindi. Dito kasi ang pinapairal natin pagmamahal. Pag pagmamahal ka, may respeto ka. Tama, di ba? Okay. Ay, ilang naman to. Last na to. Pangatlo. Wait na, baby. Pangatlo, kailangan natin i-build dito sa ating una is relationship. Pangatlo is respect. Pangatlo, na kailangan i-build natin is result. God is demanding us a result. Dati nyo si Duterte, meron siyang slogan na build, build, build. Bakit? Kasi gusto niya na magkaroon ng maraming result. Kasi yung build, build, build niya na slogan o program is to create. Ano yung result? To create more jobs to people. Yan. Itong ginagawa natin dito, bakit tayo, ang team natin is to build one another is to have a result. Diba? Sasabihin ni Pastor, team building pa ba tayo next year? Ay, wag na kasi walang result. Diba? 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 Gusto niyo pa bang magkaroon ng church outing next year? Amen. Dapat next month talaga. Dapat magkaroon ng result. Di ba? Paano gagana si Sister Laila na mag-prepare next year kung ngayon, pag uwi natin, pag kinabukasan pa lang, wala ka na. Di ba? Sabi ni Sister Laila, huwag na tayo mag-ano. Sayang effort, di ba? Oo. Di ba? Kasi, sa tutusin, nilibre na nga tayo dito, di ba? Nagkaroon pa tayo ng discount. Sabi nung may-ari, dahil Kristiyano kayo, bibigyan ko kayo ng discount. Ha? Grabe, di ba?
Yung kubo, 2,000, 2,000, di ba? 2,500, 500 na lang. Dahil anak kayo ng Diyos, mga Kristiyano kayo. Tapos, bukas, wala. Di ba? Sayang naman yung build na to. Di ba? Build one another. Pero pagdating sa outing lang pala na ano, na i-encourage. Pero pag pupunta na sa Panginoon, hindi na i-encourage, na-discourage na. Di ba? Dapat i-encourage natin ng bawat isa. Kaya nga build, di ba? To have a result. Diba? Magkaroon ng result, di ba? Kasi, pag na-encourage si pastor, baka dalhin pa tayo sa ibang bansa. Di ba? Tarumblon, no? Di ba? Oo, di ba? Bakit ang ulo ni Sister Lailin, ako? Na marami-raming ano yun, ha? Marami-raming kunsa yun, ha? Di ba? Pero kung makikita ni Sister Laila na merong magandang resulta, yung pagod niya, mapapalitan ng saya. Tama ba yun? Diba? Baka ang gusto umaba yung buhay ni Pastor, umikli, pambira, nag-build one another, bakit ganun? Diba? Hindi, parang walang resulta yung mga ginagawa ni Pastor, diba? Baga, sayang yung effort, diba? Kasi ang plano, sana mas mahabang oras na yung gugugulin natin sa church outing. Gusto nyo ba yun? Parang ayaw na. Hanggang next year, di ba? Hindi lang isang araw. 3 araw na, di ba? Gusto nyo ba yun? Amen. Parang malungkot, di ba? Parang ayaw, eh, no? Oo, mga isang linggo, di ba? Pero yun lang naman eh. Yun lang naman ang purpose natin is to build relationship to God, relationship to our brethren, to have respect with God, to have respect with their brethren, and to have a result in your life with God. Yun lang naman ang ano eh. To edify, to have growth. Sana magkaroon na aalis tayo dito na meron kayong baon-baon na nabuild yung spiritual life nyo sa Panginoon. Diba? Na hindi nawala ng saysay yung pagod natin dito. Diba? Na sumakay kayo doon, ang init-init, diba? Pero okay lang. Kasi patungo naman kayo sa sarap eh. Diba? Kasiyahan, diba? Yung paghihirap natin na to, kahit sabihin natin mahirap, sa umpisa, onti lang tayo, dadami din tayo. Sa una lang yan mahirap, pero kailangan ang bawat isa sa atin mabuild to have a result sa ating sarili para yung church magkaroon din ng big result. Diba? Yun lang po mga salamat. That's right. Tama. Very good. Build. Ako sa build. Amen. Build natin. Build natin. Bago tayo dumako sa pananghalian, lubos ako nagpapasalamat sa gawain ng Panginoon at very happy kami na ang aking pamilya, ang aking mga anak ay muli ay nakapag-enjoy, nakasama muli sa ganitong okasyon ng gawain. Wala namang hadlang kung ano man, naging masaya ang isang Kristiyano. Maraming salamat sa lingkod ng Diyos, even sa teachers na narito sa gawain ito. Kaya this time ay hinihiling ko muli ang bawat isa na magsitayo. Tayo ba lahat ay patungo sa langit? Say amen nga! Amen. Say amen nga! Amen. Say amen nga! Amen. Mahina talaga. Gutom na siguro talaga. Sa songbook naman itong awitin natin. Awitin natin yung When We All Get to Heaven. Amen. Kabisado naman nga tayo. Kabisado yan. Patungo sa langit ba naman? Sing the wondrous song. First tsaka yung last lang. 2 songs lang. Gustanza lang. Okay, all together, ready? Sing! Sing the wondrous love of Jesus. Sing His mercy and His grace. In the mansions bright and blessed, He prepared for us a place. When we all
lies before us. Soon His beauty will behold. Soon the pearly gates will open. We shall face the streets of gold. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Amen. Okay, manatili lang nakatayo ang bawat isa. And this time ay sa pamumuno ng lingkod ng Diyos, Pastor Myron Pitalbero, ay hilingin na rin po natin siya sa closing na ito. Pastor, please. Thank you, Brother Christopher. Kung wala saglit. At ito naman ay kumbaga ay ang wakas na hindi naman pagkatapos dito na. Gusto ko lamang pong ipabatid sa lahat na yung mga ganitong klaseng pangyayari ay dahilan po sa kabutihan ng Panginoon po sa atin. Kami ay instrumento lang ni Sister Laila. Opo. Parehas tayong mga anak ng Diyos dito. So, lagi ang iisipin natin ay kung paano natin mabibigyan ng kaluguran ang ating Panginoon. Right? Kasi kung wala naman siya, wala naman tayo. Wala naman tayong mga anong sabi ni Brother Christopher? Papunta ba tayo lahat sa langit? Amen! Praise God. Kasi kanina ay parang kulang daw yung response. Yung iba yata ay parang hindi sa langit papunta. Sa lawa. Lawa ng lumalagablab na apoy. No? So, dito habang piniprepare ka, pero hindi na yung pagkain. So, lagi natin iisipin, yung mga ganitong klaseng pribileyo, pagkakataon na atin itong nararanasan. It's precisely, it's all about the goodness, the greatness, and the goodness of God in our lives. Hindi ho tayo makakarating dito, hindi tayo po bibigyan ng magandang panahon sapagkat ang Panginoon po ang nagpo-control ng lahat ng bagay. So, isipin lang po natin, at siya nga pala, napakahalaga po yung tayo po ay magpalakasan sa isa't isa. Ang ating pong responsibilidad sa kapwa natin mananampalataya, kapatid, mga anak ng Diyos, ay ang ating pong patuloy na patatagin, patibayin po, ma-establish yung bawat isa sa atin sapagkat alam niyo naman na ang mundong ito ay punong-puno ng ikangay kaguluhan. At ang dahilan niyan ay meron ho tayong hindi nakikitang kalaban. Amen. So pinakailangan, pag mahina ho tayo, pag hindi ho tayo malakas, paano tayo tatagal? So it's absolutely necessary for God's people to be established, to be strengthened, patibayin, patatagin, upang sa ganon, meron na ho tayong kakayanan na ikang ay harapin at ang kalaban, hindi lamang po harapin, kung hindi tuluyang gupuin. Kinakailangan ng katatagan ng bawat isa sa atin, upang sa ganon, sa atin pong pagpapatuloy, madaklan tayo ng Panginoon sa kanyang muling pagbabalik, na natiling matatag at nagpapatuloy sa kanyang gawain. Amen? Amen. Sige po, manalangin na tayo. Dakila naming Diyos, amang banal na makapangyarihan sa lahat. Narito po kaming muli na inyong pong mga anak. Nagpapakumbaba sa inyong pong harapan, Panginoon. Para ikaw, dakilang Diyos, ay aming lubos na pasalamatan sa inyong pong kabutihan.
sa aming buhay, Panginoon. Salamat po at ibinigyan kami ng ganitong klaseng lugar kung saan kami, Panginoon, ay nagsama-sama at aming pong in-enjoy dakilang Diyos ang inyong mga nilikha, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang naglikha ng lugar na ito at salamat. At isa kami, ika nga, Panginoon, sa nabiyayaan na ang lugar na ito, Panginoon, ay amin pong marating at dito namin, Panginoon, ganapin ang amin pong taunang church bonding dakilang Diyos. Kami umaasa, Panginoon, na sa aming pagpapatuloy bilang mga anak niyo sa mundong ito, ay marami pa pong dakilang bagay na inyo pong padadana sa aming Panginoon. Salamat sa iyong kabutihan, kapatan, sa iyong kadakilaan, Panginoon, at purihin po kayo magpakailanman. Dakilang Diyos, dalangin ko na rin na inyo pong basbasan at linisin ang pagkain, Panginoon, na amin pong tatanggapin mula sa inyo. Salamat po, dakilang Diyos, sa inyong katapatan sa pag-provide ng aming kinakain, dakilang Diyos, sa araw-araw. At dalangin din namin, Panginoon, kung paano niyo po kami, bawat isa sa amin na inyong iningatan patungo rito, samahan mo kami muli sa aming pag-uwi, sa aming mga sariling tahanan. Ihanda niyo po ang aming dadaanan, Panginoon, at ilayo niyo kami sa anumang uri ng kapahamakan, Panginoon. Nawa patuloy na taglayin ang bawat isa, ang kagalakang nagmumula sa inyo, dakilang Diyos. At doon po, sa huling habilin o sa huling punto ng aming tagapagsalita, dakilang Diyos, sana po ang ganitong fellowship, ang ganitong church bonding ay magkaroon ng magandang resulta, dakilang Diyos. Sana po ito'y mapatunayan ng bawat isa, dakilang Ama, sa amin pong muling pagsama-sama sa linggo, Panginoon, para po sa aming pananambahan. Maraming salamat po. Mahal namin kayo, dakilang Diyos, at patawad na lang kung mayroon man po kami nagawang pagkakamali at sa aming mga pagkukulang. O dakilang Diyos, maraming salamat po. Ang lahat ng ito ay aming samot dalangin. Salamat sa tanging pangalan po ng inyong buntong anak na si Isus Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. Sige po. Kain po tayo. Yeah, by group lang po muna yung magpila para di po magulo. Ito muna po ang buka. Ito lang po muna. Palitan mo, Jackie. Ba't may damit pa para palitan mo niya?